So guys, ang ganda-ganda ng mga kahoy. Ayan, as you can see. Gold na gold. Ay, Maria. Sobrang ganda. Kaya lang naglalagasan na guys yung mga ano. Naglalagasan na yung mga dahon dahil nga sa ano, lumalamig na ng lumalamig sa gabi. So guys, ayan ang ating season ngayon is autumn season, and our actual temperature now is 17 degrees Celsius. Tas mamayang gabi guys, palamig na ng palamig yan kasi nga sa gabi dito is automatic talaga na malamig. Kapag ganito autumn season ay ang aming temperature is between 6 degrees Celsius to 18 degrees Celsius. Tapos sa ano naman sa gabi is yun, mga nasa below 10 degrees Celsius sa gabi. Kasi sa araw kaya medyo umiinit-init ng konti dahil kapag umaakyat sa 20 degrees Celsius sa tanghali kasi nga ang araw ay ano sumisikat. So kaya umiinit din ang araw. Pero sa gabi talaga ano, talagang malamig. Palamig na ng palamig yan hanggang abot na ng April. Ang pinakamalamig talaga dito is December, January, February, March. Ayan ang super lamig talaga na umaabot ng minus degrees Celsius sa gabi. Sa araw din kapag January, yan, January, February, March is minsan maabot ng minus 10 degrees Celsius pati sa araw. At sa gabi is mas lalong malamig. So pero guys, hindi naman sa nasanay kami dito sa weather, kundi kinakaya. Syempre, ganun talaga, no choice kami. Pag nandito na kayo sa Europe, kagaya namin is kailangan gawin na natin yung the best natin na magtagal tayo dito. Kasi guys, alam nyo sa totoo sa Pilipinas, pinakamagandang buhay ay talagang pinakamagandang buhay sa atin sa Pilipinas. Wala na tayong masabi. Talagang maganda. Pero dapat mayroon kang fix na income. Kasi kung wala tayong fix na trabaho, kung wala tayong tuloy-tuloy na trabaho sa Pilipinas, is napakahirap ng buhay. Kasi di ba nga nag-aaral mga bata, ayan. Siyempre gusto rin natin na magkaroon tayo ng komportableng bahay na may CR, may kusina, may ref, may TV. Siyempre pag wala yan, medyo mahirap talaga. Lalo na siyempre kami noong sa probinsya kami lumaki. Wala kaming sariling CR, nakiki-CR lang kami kung saan. Tapos wala rin kaming sariling bumba, nakikiigib lang din kami. So ayun, ang hirap kaya guys, lalo na kaming kagaya namin mga babae, ang hirap ng walang CR, wala kayong sariling CR. Kasi pero mo minsan pipila ka pa, or maghihintay ka pa, or minsan sinasara pa, oh my god. Siyempre kapag sarado ang CR, paano, diba? Alangan naman mangapit ka doon sa kabilang baryo pa para lang mag-CR. So no choice kami doon sa gitna ng kakahuyan. Kaya I hope talaga guys, ang ano ko lang talaga sa mga, lalo na ang payo ko lang sa mga kabataan dyan na nag-aasawa ng bata, yung edad 20 hanggang 25. Kung kayo guys ay nag-asawa or kung kayo may anak, maniwala kayo, mag-anak kayo, isa, dalawa lang. Kasi at least yun, yung mga anak nyo hindi magsasuffer sa hirap, hindi sila madamay sa kahirapan ng buhay. Kasi kung alam nyo na nga talagang mahirap na ang buhay, tapos dagdagan pa ninyo ng anak, sus, ibig sabihin yan, pinahihirapan nyo lang mga anak nyo, at pinahihirapan nyo lang din ang sarili nyo. Kasi diba alam nyo naman na wala kayong kakayahang paaralin, at hindi nyo kayang mabigyan ng magandang komportableng buhay, na walang CR, na walang sariling kusina, walang rep, walang TV, walang kwarto. Siyempre alam nyo guys, para sa akin kasi
ang mga bata, hindi nila kasalanan yun kung naghihirap sila. Dapat tayong mga magulang na natin, isipin na natin na kapag isang anak natin at alam na natin na wala tayong tuloy-tuloy na trabaho, ay huwag na tayo magdagdag. Magpalaygit agad kayo or mag-pills or kahit na anong, or kondom, ayan, number 1 kondom. Kung ayaw nyo mag-pills, mag-kondom si lalaki. Para hindi kayo mabuntis. Kasi ganun talaga eh. Kahit anong gawin mo, sasabihin na lang natin, kahit anong gawin na sarap, kahit anong gawin mo ganito, ganyan, ganyan, kahit anong gawin katwiran nyo, lagi nyong isipin, ang mga bata hindi nila kasalanan kung pinanganak sila na mahirap. Maniwala kayo. Maliban na lang, siyempre, kung ang mga magulang is nagkasakit, ayan, kung siyempre yan naman eh, hindi naman hinihingi na lahat naman tayo minsan-minsan nagkakasakit. Pero yung iba talaga na talagang grabe ang sakit, so hindi natin masisisi. So kaya mas maganda talaga, ang pinaka the best na idea is wag mag-anak ng marami kung hindi tayo mayaman, guys. Sa totoo lang, yan ang sagot sa kahirapan. Wag mag-anak ng marami. Ganun lang kasimple. Kasi ganun ako eh. Sa akin kasi noon, mahirap kami pinanganak, mahirap na mahirap. Sila nanay, sila tatay, nagtatanim sila ng palay, kamote, mais, lahat ng mga prutas, niyog, avocado, pinya, papaya, lahat, guys, maniwala kayo. Pero hindi pa rin kasya yun, kasi minsan hindi naman nabibili lahat dahil nga hindi naman nabibili lahat kasi nga siyempre lahat naman meron, minsan may mga di ba, may mga may mga pare-pareho ang tinda sa palengke, papaya, kamote. So hindi rin nabibili lahat ang aming tinda. So ngayon, guys, ayun, ang the best talaga is gamitin ang family planning, condom or pills or like it. Kung isa yung anak ninyo or dalawa, mag-like it na agad kayo. Kapag alam na ninyo na wala kayong fix na income at wala kayong tuloy-tuloy na sahod, wag na kayo magdagdag para mapaaral ninyo ang inyong anak ng maayos. At pati kayo, nagiging maganda rin yung pakaramdam sa sarili nyo na hindi kayo naghihirap ng husto. Naaalagaan nyo pa yung sarili nyo, nakakabili din kayo paminsan-minsan ng damit, naaayos nyo yung bahay nyo. So ayun, kasi alam mo, minsan kasi sa yung mga nagba-vlog, pag nagrereklamo yung mga kasi ganyan-ganyan, wala kaming makain, wala kaming matirahan, wala kaming sariling CR, wala kaming, kasi guys, yun na nga ang sinasabi ko. Wag na kayo magdagdag ng anak kung alam ninyong mahirap ang buhay. Lagi nyong isipin ano ang gagawin nyo para hindi na madagdagan ang kahirapan, kundi gamitin ang family planning para hindi madagdagan ang anak. Maliban na lang syempre pag mayaman kayo, wala nang problema. So yun, guys, yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat at sana makatulong itong aking experience at ang aking mga payo sa mga kabataang nag-asawa ng bata na naghihirap sa buhay. Maraming salamat, guys. Thank you so much. God bless.